Thank you, Heavenly Father God, for love us and save our soul. Maraming salamat po, Ama namin sa langit, sa pagmamahal po at sa pagliligtas po sa aming mga kaluluwa. Thank you for shedding precious blood for us. Maraming salamat po sa pagdanak ng inyong mahalagang dugo para po sa amin. We became Lord's children because of your sacrifice. Kami po ay naging mga anak ng Diyos dahil po sa inyong sakripisyo. We really thank the Lord for your great and wonderful love. Nagpapasalamat po kami sa inyong dakila na pag-ibig. Today, we have gathered together for Lord's Day. Ngayon po kami po ay nagtitipon-tipon para po sa Lord's Day. We want to gain food for soul through today's Lord's Days. Nagnanais po kami na makakuha po ng pagkain para sa aming mga kaluluwa ngayong Lord's Day. If there are children of the Lord who are not with us today, please help to them with us next time. Kung meron din po mga anak po ng Diyos na hindi po namin kasama ngayon, nawa po ay tulungan niyo po sila na makasama po namin sa susunod. Please help our weak faith grow further through your words. Tulungan niyo po kami na lumago po yung aming mahinang pananampalataya sa mamamagitan po ng inyong salita. We pray in the name of Jesus who loves us. Kami po ay nananalangin sa pangalan ni Jesus na nagmamahal sa amin. Amen. Amen. Okay. Let's open the Bible, Matthew chapter 3, verse 1. Tingnan po natin sa Mateo chapter 3, verse 1. Matthew chapter 3, verse 1 and 2. Sa Mateo chapter 3, verse 1 at 2. Let's read together. Basahin po natin. 3, 2, 1. Nang mga araw na iyon ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. And verse and 6, let's read together. At sa verse 5 at 6 po, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Pumunta sa kanya ang mga mamamayan ng Jerusalem, ang buong Judea, at ang buong lupain sa paligid ng Hordan. At sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Hordan, na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Okay, today's topic is three kinds of baptism. Ang topic po natin ngayong araw ay patungkol po sa tatlong uri ng bautismo. There are various types of baptism in Bible. May iba't ibang uri po ng bautismo ayon po sa Biblia. Have you been baptized? Nabautismuhan na po ba kayo? Yes. Some are yes, some are not yet, maybe. Yung ilan po ay nabautismuhan na at yung iba naman po ay hindi pa. Okay, why we get baptized? Bakit po tayo nagpapabautismo? For heaven? Para po ba sa going langit? to heaven? Para po ba makapunta tayo sa langit? For healing my head? Upang gumalik po tayo sa ating mga sakit? Why you get baptism? Bakit po tayo nagpapabautismo? Maybe you know Maaari pong alam po ninyo, reason of baptism. The meaning of baptism. maaari pong alam po ninyo kung ano po ang kahulugan ng bautismo. We are saved by the words. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng salita. Tama po ba? Tama po ba? Yes, we are saved by the words. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng salita. And we are baptized by water. At tayo naman po ay nabautismuhan sa pamamagitan po ng tubig. Being baptized has nothing to do with going to heaven. Ang pagpapabautismo po ay walang kinalaman sa pagpunta sa langit. Is right? Tama po? Yes. Because heaven is about forgiveness of sin and faith.
Dahil ang langit po ay patungkol po sa kapatawaran ng mga kasalanan at pananampalataya. We are saved by faith, and we are baptized as a sign of obedience to God. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at tayo po ay nabautismuhan bilang tanda ng pagsunod sa Diyos. Let's look main chapter. Tingnan po natin sa Mateo chapter 3. Okay. Okay, chapter 3, verse 1 to 6, I read. Mula po sa chapter 3, verse 1 to 6, babasahin ko po. Nang mga araw na iyon ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Sapagkat siya ang tinutukoy sa pamamagitan ni Propeta Isaías ng kaniyang sabihin, "Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas." Si Juan ay nagsusuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at ng isang pamigkis na balat sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot pukyutan. Pumunta sa kanya ang mga mamamayan ng Jerusalem, ang buong Judea at ang buong lupain sa paligid ng Hordan. At sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Hordan na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. The John Baptist is baptizing people now. Si Juan na tagapagbautismo po ay binabautismuhan ng mga tao sa ngayon. Do you know this story? Alam niyo po ba ang kwento po na ito? Are you listened first time this? Ito po ba yung unang beses na napakinggan niyo ito? Do you know this story? Yes. Okay. Don't confuse. There are two people. Juan. Huwag po tayong malilito na may dalawa pong tao na ang pangalan ay Juan. Here is we called John Baptist. Dito po, tinatawag po natin dito na Juan na tagapagbautismo. He is we guess he is a cousin of Jesus Christ. Siya po ay pinsan ni Hesukristo. Cousin or relative he is. Siya po ay pinsan o kamag-anak ni Hesukristo. And Maria and mother of Juan also the sibling. At si Maria naman po at ang ina po ni Juan ay magkapatid. Relative. Sila po ay magkamag-anak. He came. He prepared the way of Jesus Christ. Inahanda niya po ang daan po ni Hesukristo. And later he died on the prison. In the prison. At siya po ay namatay sa bilangguan. And we read the Bible, the Juan and unang Juan, first Juan, second Juan, and Revelation in Bible. At isinulat niya po ang Juan, una hanggang ikatlong Juan at ang Apokalipsis. This Juan is different with him. Ang Juan po na ito ay iba po kay Juan na tagapagbautismo. He is a sibling of Jesus Christ physically. Siya po ay pinsan ni Hesukristo. Younger brother of Siya Jesus. po ay mas nakababatang kapatid ni Hesukristo. He record the Bible and Juan, Revelation, and first, second Juan. At yung isa naman pong Juan ay siya po ang nagsulat po ng Juan sa Biblia ng una hanggang ikatlong Juan at ng Apokalipsis. Same name, different people. Pareho po sila ng pangalan, subalit magkaibang tao po. Maybe you already know this, right? Maaari pong alam niyo na po ito, tama po. I waste time. Okay. Anyway, in this verse, the Juan Baptist is baptizing people now. Dito po sa bersikulo po na ito, si Juan na tagapagbautismo po ay binabautismuhan ng mga tao sa ngayon. In verse 5, many people are being baptized by Juan. Sa verse 5 po, marami pong tao ang binabautismuhan ni Juan na tagapagbautismo. Baptism, as we think about it, it's something that is received after
salvation. Is right? Kung pag-iisipan po natin, ang bautismo po ay isa pong bagay na tinatanggap natin pagkatapos po nating maligtas. Tama po? Tama? Yes. When are you get baptized? Before save, after save? Kailan po kayo nabautismuhan? Bago po kayo maligtas o pagkatapos niyo pong maligtas? Yeah, after save. Now, when we this chapter, these people saved, already saved. Kung babasahin po natin ang chapter po na ito, ang mga tao po ba dito ay ligtas na? What do you think about this? They are saved already, not yet saved. Ano po sa tingin nyo? Sila po ba ay ligtas na o hindi pa ligtas? Saved. They are saved. Sino po nagsasabi na ligtas na? Not. Sino po nagsasabi na hindi pa ligtas? Okay. Nice student. Okay. You are right. Tama po kayo. Now let's read verse 11. Sa verse 11 po, I read. binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas, kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. According to Juan's word in this verse 11, Jesus has not yet come and people have not met Jesus. Ayon po dito sa versikulo 11, si Jesus po ay hindi pa dumarating at hindi pa po nila nakikilala si Jesus. They do not yet know the gospel and Jesus. Hindi pa po nila alam ang patungkol po sa Ebanghelyo at kay Jesus. So, they not yet saved. Kaya't hindi pa po sila naliligtas. But why are they baptized now? Subalit bakit po sila binautismuhan? In verse 6, John baptized to them and tell them to repent. Sa verse 6 po, sila po ay binautismuhan ni Juan at sinabi po niya na kailangan po nilang magsisi. The baptism that Juan gave to people is a baptism for repentance. Kaya't ang bautismo po na binigay po ni Juan sa mga tao noon ay bautismo para po sa pagsisisi. It is different, the baptism, as our get baptized. Ito po ay iba po sa ating bautismo na isinagawa pagkatapos po nating maligtas. We get baptized after saved, but they are baptized for repent. Tayo po ay binautismuhan pagkatapos po nating maligtas, subalit sila po ay binautismuhan upang sila po ay magsisi. They are not saved yet. Hindi pa po sila naliligtas. What do they need to be saved? Ano pong kailangan po nila para po sila ay maligtas? Repentance is absolutely necessary for salvation. Ang pagsisisi po ay napakahalaga po para sa kanilang kaligtasan. Even if the person believes in God and knows Jesus, he must repent and be saved in order to enter heaven. Kaya't kahit na po ang isang tao ay naniniwala po sa Diyos at kilala niya po si Jesus, kailangan niya pong magsisi at maligtas upang makapasok po sa langit. No repentance, no salvation. Wala pong pagsisisi, wala pong kaligtasan. Juan the Baptist came to prepare the way for Jesus. Si Juan po na tagapagbautismo ay dumating upang ihanda po ang daan para po kay Jesus. What prepared he for Jesus? What prepared Juan for Jesus Christ? Ano po ang inihanda po ni Juan para po kay Jesus? The Juan meant repentance and Jesus means salvation. Ang ibig sabihin po ng Juan ay pagsisisi, samantalang ang ibig sabihin po ng Jesus ay kaligtasan. Juan told the people, repent, before Jesus came. Sinabi po ni Juan sa mga tao na magsisi bago po dumating si Jesus. So he gave the people baptism of repentance. Kaya't binigyan niya po ang mga tao ng bautismo para sa pagsisisi. From this verse, we can see that Juan the Baptist, baptism was a baptism for sinner, for repentance. Dito po sa verse po na ito, makikita po natin na ang bautismo po ni Juan na tagapagbautismo ay bautismo po para sa mga makasalanan at para sa kanilang pagsisisi. Through this baptized, the people repent their sin. Sa pamamagitan po ng bautismo po na ito, ang mga tao po ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. And Jesus came.
At dumating po si Jesus. Jesus saved those who repented. Iniligtas niya po ang mga nagsisi. Without repentance, there is no salvation. Kung wala pong pagsisisi, ay wala pong kaligtasan. The Bible strongly tells us about sin. Matibay po na sinasabi sa atin ng Biblia ang patungkol po sa ating mga kasalanan. We are sinner before God, and when we realize that we are sinner, we can be saved. Tayo po ay makasalanan po sa harapan ng Diyos at kung mauunawaan po natin na tayo po ay makasalanan, maaari po tayong maligtas. Jesus said that He came to save sinner. Sinabi po ni Jesus na siya po ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan. That means that when we realize that we are sinner, we can get salvation. Nangangahulugan po na ito na kung mauunawaan po natin na tayo po ay makasalanan, tayo po ay maliligtas. If we preach the gospel to someone who does not realize that I am sinner, a situation arises where he understands the gospel only through the knowledge. Kung ipapangaral po natin ang Ebanghelyo sa mga tao na hindi nakakaunawa na sila ay makasalanan, maaari pong maunawaan lamang nila ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang kaalaman. He knows the contents of gospel, but he does not have assurance of salvation. Alam po niya ang nilalaman po ng Ebanghelyo, subalit wala po siyang katiyakan ng kaligtasan. He said that Jesus died for me, Jesus died for all people, but he does not have confidence to go to heaven. Sinasabi niya po na si Jesus ay namatay para sa kanya at para sa lahat ng mga tao, subalit wala po siyang tiwala na makakapunta siya sa langit. Sometimes when we evangelize to others, we can meet these peoples. Minsan po, kapag ine-evangelize po natin yung ibang tao, maaari pong magkita tayo ng mga ganitong tao. He attend some born-again church 10 years, 20 years. Uma-attend po siya ng mga born-again church ng ilang taon na. Or Roman Catholic, long time attend. O kaya naman po, sa Katoliko, matagal na po siyang uma-attend. So we ask to them, do you have confidence to go to heaven if you die now? Kaya tinatanong po natin sila, mayroon ka po bang tiwala na makakapasok ka sa langit kapag namatay ka ngayon? They know, Jesus died for me. Alam po nila na namatay si Jesus para sa kanila. But they didn't have confidence go to heaven. Subalit wala po silang tiwala na makakapasok po sila sa langit. Can you go to heaven? Makakapasok ka ba sa langit? I don't know. Hindi ko alam. I didn't have confidence. Wala akong tiwala. Are you safe? Ligtas ka na ba? I don't know. Hindi ko alam. Why? Bakit po? In order to realize the gospel, he needs to know that he is a sinner and repent. Kaya't upang maunawaan niya po ang Ebanghelyo, kailangan po muna niyang malaman na siya po ay makasalanan at kailangan niya pong magsisi. The process of salvation is repentance and then gospel. Ang proseso po ng kaligtasan ay pagsisisi at pagkatapos po ay Ebanghelyo. Please remind the day of your salvation. Naalala po ba natin ang araw kung kailan po tayo naligtas? Please imagine the day of your salvation day. Maaari po ba nating sabihin ang ating araw ng kaligtasan? When you listen the first time Bible seminar, please imagine. Nung unang beses po tayo nakinig ng Bible seminar, din po yung araw na tayo naligtas. Through the Bible, when we listen Bible seminar, through the Bible, we realize that we are sinner before God. Sa pamamagitan po ng Biblia, noon po tayo ay nakinig ng Bible seminar, naunawaan po natin na tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos. We repent before God. At tayo po ay nagsisi sa Diyos. And then, session 5, we listen the gospel. At sa session 5 po, tayo po ay nakinig ng Ebanghelyo. Tama po ba? Yes. That is why, when we do Bible seminar, before we preach the gospel, we preach about sin in session 4. Kaya po, kapag nagsasagawa po tayo ng Bible seminar, bago po natin ipangaral ang Ebanghelyo,
nangangaral po tayo ng patungkol sa kasalanan sa session 4. Session 4 is ready for the listen gospel. Ang session 4 po ay paghahanda po para sa pakikinig ng Ebanghelyo. The people do not like when someone tell us, we do not like someone tell us that we are sinner. Hindi po natin gusto kapag may nagsasabi po sa atin na tayo po ay makasalanan. No one like to hear you are sinner. Walang sino man pong may gusto na makarinig na ikaw ay makasalanan. No one like to hear such sermon, you are sinner. Wala pong nais makarinig ng ganitong sermon, ikaw ay makasalanan. However, we preach about sin through the Bible seminar. Subalit po, ipinapangaral po natin ang kasalanan sa Bible Seminar. Before hearing the gospel, it is absolutely necessary to hear about sin and repentance. Bago po marinig ang Ebanghelyo, napakahalaga po na marinig muna ang patungkol sa kasalanan at sa pagsisisi. This is like Juan Baptist who made the people repent before the gospel of Jesus came. Ito po ay katulad ni Juan na tagapagbautismo na pinagsisi ang mga tao bago po dumating ang Ebanghelyo ni Jesus. We can see that our church conducting the most biblical Bible seminar to spread correct gospel. Makikita po natin ang ating church na nagsasagawa po ng mga Bible seminar na nakaayon po sa Biblia upang ipangaral po ang Ebanghelyo. Let's back to the main text. Tingnan po muli natin sa Mateo chapter 3. Verse 6, I read. Mateo chapter 3, verse 6, At sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Hordan na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Juan baptism was a baptism for repentance before the gospel was here and before Jesus' appearance. Ang bautismo po ni Juan ay bautismo para sa pagsisisi bago po dumating ang Ebanghelyo at bago po dumating si Jesus. Nowadays, baptism for repentance is not usually performed. Sa kasalukuyang panahon po, ang bautismo para sa pagsisisi ay hindi na ganon isinasagawa. However, we must understand this and know the meaning of this baptism. Subalit, kailangan po natin itong maunawaan at kailangan po nating malaman kung ano ang kahulugan ng bautismong ito. Can you understand baptism of Juan at this time? Naunawaan niyo po ba ang bautismo ni Juan? Can you understand? Yes. The Bible tells us repentance is very important before saved through this Bible. Sinasabi po sa atin ng Bible na ang pagsisisi po ay kailangan bago po tayo maligtas. They get salvation through Juan. They get baptism through Juan in this verse. Nakatanggap po sila ng bautismo sa pamamagitan po ni Juan sa bersikulo po na ito. They repent honestly. Sila po ay nagsisi. And then they meet Jesus Christ. At nakilala po nila si Hesukristo. So they can be saved through Jesus. Kaya't maaari po silang maligtas sa pamamagitan po ni Hesukristo. Okay. And then the second baptism. At yung ikalawa naman po na bautismo. Next, let's learn about baptism Jesus received. Ngayon po, pag-aralan naman po natin yung bautismo po na natanggap ni Jesus. Okay, let's look Matthew chapter 3, verse 13. Tingnan po natin sa chapter 3, verse 13. Verse 13 to 17. Chapter 3, verse 13 hanggang 17. Okay. I read. At mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Hordan upang magpabautismo sa kanya. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, Ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumalapit sa akin. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, Hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. At siya ay sumangayon. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod.
Juan baptized to people at the time. Noong panahon po na yun, si Juan po ay nagbabautismo ng mga tao. At the time, Jesus appears at this place. At noong panahon din po na yun, dumating po si Jesus sa lugar po na iyon. This scene also appear in Gospel, the Bible of Juan, chapter 1, verse 19. Ito din po ay nasa Ebanghelyo ayon kay Juan sa Juan chapter 1 verse 19. Same content. Same Pareho po content. ito ng nilalaman. Juan Baptist say, "Behold, the Lamb of God who take away the sin of the world." Sinasabi po ni Juan na tagapagbautismo, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Here, Jesus is baptized by John. Dito po, si Jesus po ay binautismuhan ni Juan. Until now, Juan hath been baptized people with the baptism of repentance because they are sinner. At hanggang sa kasalukuyang panahon, si Juan po ay nagbabautismo ng mga tao sa pamamagitan po ng bautismo para sa pagsisisi dahil sila po ay makasalanan. But Jesus Christ is not sinner. He is holy and innocent. Subalit si Jesus po ay hindi makasalanan, siya po ay banal at inosente. Why Jesus Christ baptized by Juan? Kaya't bakit po binautismuhan si Jesus ni Juan? Is he sinner? Siya po ba ay makasalanan? He want repentance? Kailangan niyo po ba ng pagsisisi? He is Son of God. He is holy. Siya po ay anak ng Diyos at siya po ay banal. Why Jesus received baptism? Bakit po siya tumanggap ng bautismo? Look, let's look verse 13. Jesus want to be baptized by John. Kung titingnan po natin sa verse 13, si Jesus po ay nagnanais na mabautismuhan ni Juan. So who was surprised and asked Jesus, "Why you? Why do you come to me and need baptized by me?" Kaya't si Juan po ay nagulat at tinanong niya po si Jesus, bakit ka lumalapit sa akin kung gayon ay ikaw ang nararapat na magbautismo sa akin? I need to baptize by you. I need to baptize by you, Juan said. Sinasabi ni Juan, kailangan mo akong mabautismuhan. Yes, Juan the Baptist is right. Jesus can baptize Juan because he is sinless and holy. Tama po ang sinasabi ni Juan na tagapagbautismo, maaari pong bautismuhan ni Jesus si Juan dahil siya po ay walang kasalanan at banal. But instead, Jesus, the Son of God, asked Juan to baptize him. Ngunit sa halip po, si Jesus, ang anak ng Diyos, pinakausapan niya po si Juan na tagapagbautismo upang siya ay mabautismuhan. In verse 15, Jesus tell Juan to allow me to baptize. Sa verse 15 po, pinakausapan po ni Jesus si Juan na siya po ay bautismuhan. Jesus tell him not to worry and allow him to baptize me. Sinabi po ni Jesus sa kanya na huwag maggalala at hayaan po siya na bautismuhan siya. The reason is that I am baptized so that all righteousness may be fulfilled. Sinabi po ni Jesus na ang rason po kung bakit nais nga pong mabautismuhan ay upang ang lahat po ng katwiran ay maisakatuparan. What does it mean? All righteousness may be fulfilled. Ano pong ibig sabihin ng lahat ng katwiran ay maisakatuparan? Jesus is holy, but he showed the people how to be baptized. Si Jesus po ay banal, subalit ipinakita niya po sa mga tao kung paano po mabautismuhan. How to be obedience. Kung paano po ang tamang pagsunod. Jesus told people, repent and be saved. Sinabi po ni Jesus sa mga tao na sila po ay magsisi at maligtas. First, repent. Second, be saved. Una po ay magsisi at pagkatapos ay maligtas. And Jesus saw it through his action. At ipinakita po ito ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Not only words. Not only words. Hindi lamang sa pamamagitan ng salita. This has important implications. Ito po ay may napakahalagang implikasyon. Those who are not saved must repent in order to be saved. Sila po na hindi pa naliligtas ay kailangan pong magsisi upang sila ay maligtas. Those who are saved also must also look back on our lives through earnest repentance.
At sila naman po na naligtas na, kailangan po nilang tingnan ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng taimtim na pagsisisi. A saved person will not go to hell if he does not repent. Ang isang taong ligtas po ay hindi mapupunta sa impyerno kung siya po ay hindi magsisisi. Tama ba? Tama po? Yes. I read Juan chapter 10, verse 28. Sa Juan chapter 10 verse 28, babasahin ko po, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Juan chapter 10, verse 28 said, salvation once is eternal salvation. Sinasabi po sa Juan chapter 10 verse 28 na ang kaligtasan minsan ay walang hanggang kaligtasan. No one can take your salvation away from God. Walang sino mang makakaagaw ng inyong kaligtasan mula sa Diyos. Your name already written in book of life. Ang atin pong mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. You may lose money, your money, to thief on this earth. Maaari po tayong manakawan ng pera ng mga magnanakaw dito po sa mundo. Have you ever experienced lost your money? Naranasan niyo na po bang mawalan po ng pera? 네. But no one can take your salvation away from you Subalit walang sino mang makakaagaw ng inyong kaligtasan mula po sa inyo. because Almighty God guarantees your salvation. Dahil tinitiyak po ng makapangyarihang Diyos ang inyong kaligtasan. Our salvation is eternal, and God guarantees your salvation. Ang atin pong kaligtasan ay walang hanggan at tinitiyak po ng Diyos ang ating kaligtasan. So once someone is saved, he can never be lost. Kaya't kung ang isang tao po ay ligtas na, hindi na po siya mawawala. But the state of our faith on this earth is different from salvation. Subalit ang estado po ng ating pananampalataya dito po sa mundo ay magkakaiba po sa ating kaligtasan. Sometimes our faith is good, sometimes it's not good. Minsan po ang ating pong pananampalataya ay maganda, subalit minsan po ang ating pananampalataya ay hindi maganda. So we always try keep my faith be good. Kaya't sinusubukan po natin na mapanatili po na maganda po ang ating pananampalataya. If you have sinned, you must repent that very day. Kung tayo po ay nagkasala, kailangan din po nating magsisi sa araw po na iyon. If you have set your heart on worldly things, you must repent. Kung ang atin pong mga puso ay nakatuon po sa mga makamundong bagay, kailangan po nating magsisi. Repentance is like washing our heart and our heart. Ang pagsisisi po ay katulad po ng paghuhugas ng ating mga puso. Repentance is like take a bath. Ang pagsisisi po ay katulad po ng paliligo. When you spend a day outside, you wash your body. Kapag ginugol po natin ang ating buong araw sa labas, atin pong nililiguan ang ating katawan. Not repenting is like not wash my body, my dirty body. Ang hindi po pagsisisi ay katulad ng hindi paliligo. What about some who doesn't wash? Paano naman po yung isang tao po na hindi po naliligo? He smells bad and he is dirty. Siya po ay amoy po mabaho at siya po ay marumi. We probably don't want to be with him. Maaari pong ayaw po natin siyang makasama. Have you ever meet someone not washed long time? Naranasan niya na po ba na makasama po ang isang taong matagal pong hindi naliligo? He come to close. Oh, hello. Lumapit po siya sa atin at binati po tayo. Hello. No. Uy, wag, lumayo ka sa akin. You smell. Mabaho ka. Maybe you don't want close with him. Kaya't ayaw po nating lumapit sa kanya. Please wash first. Maligo ka muna. If your husband not wash during 3 days. If your husband not wash during 3 days. Kung ang inyo pong asawa ay hindi po naligo sa loob po ng 3 araw, Do you want close with him? gusto niyo po ba lumapit sa kanya? Even though you love him, you want he wash first. Kahit mahal niyo po siya, kailangan niyo po munang maligo. Tama po ba? Some couple love
maybe he not washed long time. Maaari po yung ibang tao po ay mahal po nila yung kanyang asawa, subalit kung hindi po siya maliligo ng matagal na panahon, kailangan niya po munang maligo. If we do not repent, we are like someone who hasn't washed. Kaya't kung hindi po tayo magsisisi, katulad po ng mga tao tayo na hindi naliligo. God make us clean through repentance. Tayo po ay nililinis ng Diyos sa pamamagitan po ng pagsisisi. When we repent, God cleans us. Kapag po tayo ay nagsisi, tayo po ay nalilinis ng Diyos. So we need to repent to God every day after saved. Kaya't kailangan po nating magsisi araw-araw pagkatapos po nating maligtas. Let's open the Bible. Unang Juan chapter 1. Tingnan po natin sa Biblia, Unang Juan chapter 1. Verse 9. Unang Juan po, chapter 1, verse 9. Let's read together. Basahin po natin, 3, 2, 1. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Even though we are Christian, sometimes we commit sin. Kahit na po tayo ay mga Kristiyano, minsan po ay nakakagawa po tayo ng mga kasalanan. Even we do not commit sin, sometimes we fail in the worldly things. Kahit hindi po tayo nakakagawa ng kasalanan, minsan po ay nahuhulog po tayo sa mga makamundong bagay. Sometimes we think about worldly things the whole day. Minsan iniisip lamang po natin sa buong araw ang patungkol po sa mga makamundong bagay. This is also the sin. Ito rin po ay isang kasalanan. The Christian must look back on themselves every day through daily prayer of repentance. Ang mga Kristiyano po ay kailangan pong tumingin ang kanilang pamumuhay araw-araw sa pamamagitan po ng araw-araw na pananalangin ng pagsisisi. Even though we commit sin, when we pray repentance, God make us clean. Kaya't kahit na po tayo ay nakakagawa ng kasalanan, kung tayo po ay mananalangin at magsisisi, tayo po ay nililinis ng Diyos. The other hand, if we do not pray of repentance, we become dirty. At sa kabilang banda po, kung hindi po tayo magsisisi at kung wala rin pong panalangin ng pagsisisi, hindi po tayo malilinis. We want cleaned before God. Nais po nating maging malinis sa harapan ng Diyos. How to make clean our heart? Paano po natin malilinis ang ating puso? Through repentance prayer. Kailangan po ng panalangin ng pagsisisi. So, prayer of repentance is important in our Christian life. Kaya't ang panalangin po ng pagsisisi ay napakahalaga sa ating pamumuhay Kristiyano. We should look back our life every day and daily prayer of repentance. Kaya't kailangan po nating tingnan ang ating pamumuhay araw-araw at magkaroon po ng panalangin ng pagsisisi. Okay, let's back to the main text, Matthew chapter 3. Tingnan po muli natin sa Mateo chapter 3. Verse 16 to 17. Sa Mateo chapter 3, verse 16 at 17. Jesus was baptized and came up out of the water. Si Jesus po ay nabautismuhan at umahon po mula sa tubig. At that moment, the heaven opened and the Holy Spirit come upon him. Nang oras po na iyon, ang langit po ay nabuksan
at ang Espiritu Santo po ay dumating sa kanya. Okay, let's read it together, verse 16 and 17. Basahin po natin ng sabay-sabay ang verse 16 at 17, 3, 2, 1. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." When Jesus was baptized and came up, the Holy Spirit came on him, and the word of God was spoken to him. Nang si Jesus po ay nabautismuhan at umahon po siya sa tubig, ang Espiritu Santo po ay dumating po sa kanya at ang salita po ng Diyos ay naipahayag sa kanya. This gives us confidence that Jesus is not man, but He is Son of God. Pinapatunayan po nito na si Jesus po ay hindi tao, subalit siya po ay anak po ng Diyos. And this means that Jesus is now beginning His public life of salvation mankind. At nangangahulugan po ito na si Jesus po ay sinimula ng kanyang publikong pamumuhay upang iligtas ang mga tao. Jesus' baptism also foreshadow His death on the cross and resurrection. Ang bautismo po ni Jesus ay sumasalamin din po sa kanyang kamatayan sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. The baptism symbolized death and resurrection through immersion in water and then emerging again. Ang bautismo po ay sumisimbolo sa kamatayan at muling pagkabuhay sa pamamagitan po ng paglubog sa tubig at sa pag-ahon sa tubig. To summarize this baptism, Jesus' baptism is not just an example. Upang maibod po ang bautismo po na ito, ang bautismo po ni Jesus ay hindi lamang halimbawa. This His mission, being filled with the Holy Spirit, unity of God, and the way to salvation. Ito po ay nagpapahiwatig ng ating misyon upang mapuno po tayo ng Espiritu Santo, magkaroon po ng pagkakaisa sa Diyos, at maging daan po ng kaligtasan. Through Jesus' baptism, we can more surely believe in our salvation. Sa pamamagitan po ng bautismo ni Jesus, mas makakapaniwala po tayo patungkol po sa ating kaligtasan. So far, we have looked at two types of baptism. Sa ngayon po ay pinag-aralan na po natin ang dalawang uri po ng bautismo. The first baptism is that one give to people for repentance, before salvation. Ang una pong bautismo ay yung pong ibinigay po ni Juan sa mga tao upang sila po ay magsisi bago po sila maligtas. The second baptism that Jesus received, for example, of obedience and the beginning of His public life. At ang ikalawa naman pong bautismo ay ang bautismo po na tinanggap ni Jesus bilang halimbawa po ng kanyang pagsunod at bilang pasimula ng kanyang publikong pamumuhay. Can you understand? Naintindihan niyo po ba? Yes, okay. And lastly, third baptism is that the Ethiopia eunuch. At ang huli po, ang ikatlong bautismo po ay patungkol po sa bautismo na katulad po sa yunokong taga Ethiopia. Do you know this story? Alam niyo po ba ang kwento po na ito? Where is this story in Bible? Saan po ito matatagpuan sa Biblia? Mateo, Juan, Sa Mateo po ba o sa Juan? Gawa, O sa Gawa? chapter 8. Sa Gawa po, chapter 8. Gawa, chapter 8, verse 26. Sa Gawa po, chapter 8, verse 26. Okay, Gawa chapter 8, verse 26 hanggang 38. Sa Gawa po, chapter 8, mula po sa verse 26 hanggang 38.
It is wrong, so I read. Mahaba po, kaya babasahin ko po. Pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, tumindig ka at pumunta patungong timog sa daang pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Ito'y isang ilang na daan. At tumindig nga siya at umalis. May isang lalaking taga-Ethiopia, isang eunuko at taga-pamahala ni Candace na reyna ng mga taga-Ethiopia. Siya ang namamahala ng buong kayamanan ng reyna. Ang eunuko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Siya'y pabalik na at nakaupo sa kanyang karwahe. Binabasa niya ang propeta Isaías. Sinabi ng Espiritu kay Felipe, lumapit ka at makisakay ka sa karwaheng ito. Kaya tumakbo si Felipe doon at kanyang narinig na binabasa niya si Isaías na propeta at sinabi niya, nauunawaan mo ba ang binabasa mo? Sinabi ni Felipe, paano nga ba malibang may tumulong sa akin? At kaniyang inanyayahan si Felipe na umakyat at maupong kasama niya. Ang bahagi ng kasulatan na binabasa niya ay ito, tulad ng tupa na dinala sa katayan at sa isang kordero na hindi umiimik sa harap ng kanyang manggugupit, gayon din hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababa ay ipinagkait sa kanya ang katarungan. Sino ang makapaglalarawan sa kanyang lahi? Sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay. Sinabi ng eunuko kay Felipe, ipinakiusap ko tungkol kanino sinasabi ito ng propeta, sa kanya bang sarili o sa iba? Nagpasimulang magsalita si Felipe at simula sa kasulatang ito, ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Sa kanilang pagpapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig at sinabi ng eunuko, tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Verse 38, inuutos niyang itigil ang karwahe at lumusong si Felipe at ang eunuko sa tubig. At binautismuhan siya ni Felipe. Thank you. The Ethiopian eunuch came to Jerusalem to worship God. Ang eunukong taga-Ethiopia po ay nagpunta sa Jerusalem upang sambahin ang Diyos. He was reading the Bible on his chariot when he returned to Ethiopia. Siya po ay binabasa niya po ang Biblia sa kanyang karwahe nang siya po ay bumalik mula sa Ethiopia. He worshiped God, but he did not understand the Bible. Sinasamba niya po ang Diyos, subalit hindi niya po nauunawaan ang Biblia. He seek God, but cannot understand the Bible and gospel. Hinahanap niya po ang Diyos, subalit hindi niya po nauunawaan ang Biblia at ang Ebanghelyo. So God read the Philip to him. Kaya't isinugo po ng Diyos si Felipe patungo sa kanya. The Philip meet him and preached the gospel to Ethiopian eunuch. Kaya't si Felipe po ay ipinangaral po sa kanyang Ebanghelyo sa eunukong taga-Ethiopia. He understood the gospel at moment. At naunawaan niya po ang Ebanghelyo ng panahon po na iyon. And he was baptized right away. At siya rin po ay nabautismuhan kaagad. Now, here is a quiz for you. Ngayon po ay may tanong po ako sa inyo. Is heaven is place to go through baptism or faith? Ang langit po ba ay isang lugar na maaaring mapuntahan sa pamamagitan ng bautismo o ng pananampalataya? Yes, pananampalataya. It is very easy quiz. Ito po ay napakadaling tanong. If a eunuch had been baptized before be saved, would he have been ever go to heaven? Kaya't kung ang eunuko po ay nabautismuhan bago po siya maligtas, maaari po ba siyang makapunta sa langit? Not saved, only baptized. Hindi po siya ligtas, siya po ay nabautismuhan lamang. Maaari po ba siyang makapunta sa langit? Hindi. The eunuch heard the gospel from Philip
and saved. Kaya't ang eunuko po ay napakinggan niya po ang ebanghelyo mula po kay Felipe at siya po ay naligtas. So he was baptized. Kaya't siya po ay nabautismuhan. Yes, heaven is placed go to through faith. Opo, ang langit po ay isang lugar na maaaring mapuntahan sa pamamagitan po ng pananampalataya. If you are not baptized, you have nothing to do with heaven. Kung hindi po tayo nabautismuhan, wala po itong kinalaman sa pagpunta natin sa langit. We can go to heaven only the faith. Maaari po tayong makapunta sa langit sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. But why we get baptized? Subalit, bakit po tayo nagpapabautismo? Through baptism, I make my faith known to the world and confirm it. Sa pamamagitan po ng bautismo, ipinapaalam ko po ang aking pananampalataya at ipinahahayag po ito sa buong mundo. The Bible shows us a scene where the people are baptized after repenting and be saved. Sa Biblia po, may mababasa po tayo ng mga tao na nagpapabautismo pagkatapos po nilang magsisi at pagkatapos pong maligtas. If you were baptized before being saved, it has nothing to do with heaven. Kung tayo po ay nabautismuhan bago po tayo maligtas, wala po itong kinalaman sa pagpunta sa langit. Because baptism itself has no power. Sapagkat ang bautismo po ay wala pong kapangyarihan. That is why we baptize those who repent and are saved. Kaya't ang binabautismuhan lang po natin ay yung mga nagsisi at naligtas. When we give baptized, the pastors ask to them, Kaya't kapag may binabautismahan po, question to them. ang pastor po ay nagtatanong po sa kanila. Maybe you remember, are you saved? Maaari pong naalala niyo po ang mga tanong na ito, ikaw po ba ay ligtas? Yes. Opo. Do you believe Jesus Christ died for you? Naniniwala ka ba na si Jesus ay namatay para sa iyo? Yes. Opo. Do you have confidence go to heaven? May tiwala ka ba na makakapunta ka sa langit? Yes. Opo. And then, At inilulubog na po sa tubig. before get baptism, we confirm my faith. Are you saved? Kaya't bago po tayo magpabautismo, atin pong kinukumpirma ang ating pananampalataya kung tayo po ay ligtas na. When I get baptized, do you have got to confidence? I don't know. Minsan po, kapag may nagpapabautismo at tinanong siya, ikaw po ba ay ligtas na? Hindi niya po alam. At that time, to stop the baptized, you need counsel. Please go out. At sa oras po na iyon, sinasabi po ng mga minister na kailangan niya po munang magpa-counseling at pinapaalis na po sa baptism area. Some righteous baptize the baby. Some religious baptize to baby. Ang ibang relihiyon po ay nagbabautismo po ng mga sanggol. And they think it's very important, the baptize of baby. At iniisip po nila na ang pagbautismo po sa mga sanggol ay napakahalaga. But it is not biblical. Subalit ito po ay hindi ayon sa Biblia. Even Jesus not baptized infant. Maging si Jesus po ay hindi po binautismuhan ng mga sanggol. If you look the Bible, those who truly repent and saved were baptized. Kung titingnan po natin sa Biblia, sila lamang pong tunay na nagsisi at naligtas ang nabautismuhan. A baby does not know his sin. Ang sanggol po ay hindi po nalalaman ng kanyang mga kasalanan. The baby cannot repent. Ang sanggol po ay hindi maaaring magsisi. Even he get baptized, he never remember he's baptized. Kaya't bagaman po siya ay nabautismuhan, hindi niya po maaalala ang patungkol po sa kanyang bautismo. He cannot decide, I will live for the Lord. He cannot decide At hindi po siya makakapagdesisyon na siya po ay mamumuhay para sa Panginoon. because he is very young. Dahil siya po ay napakabata. Tama po ba? Yes. There is no instant of baptized the baby in the Bible. Wala pong ipinakita na binabautismuhan na sanggol sa Biblia. If baptizing his baby were important, the Bible would have a mention about this. Kung ang bautismo po sa sanggol ay mahalaga, nakalagay po sana ito sa Biblia. But there is no context about
baptism of a baby in Bible. Subalit wala pong nakalagay po sa Biblia na binautismuhan po ang mga sanggol. If you are baptized when you were a baby, it is not biblical. Kaya't kung kayo po ay nabautismuhan nung kayo pa ay sanggol, hindi po ito ayon sa Biblia. Because at that time, he were not deserve to be baptized, and it meant nothing. Kaya't kung nung panahon po na yun, ay hindi po kayo maaari pong mabautismuhan, ito po ay walang kabuluhan. He is baptized as a children, baby, no bearing on his faith. Kaya't ang bautismo po para po sa mga bata ay walang kabuluhan sa pananampalataya. The Bible expresses baptism as a evidence of repentance and faith in salvation. Kaya't ang Biblia po ay nagpapahayag na ang bautismo po ay patunay po ng ating pagsisisi at ng ating pananampalataya sa ating kaligtasan. Those who have received forgiveness of sin through the blood of Jesus are eligible to be baptized. Sila lamang po na nakatanggap po ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo ang maaari lamang mabautismuhan. This baptism means that after I was saved and I was buried, Ang bautismo po na ito ay nangangahulugan na pagkatapos ko pong maligtas, ako po ay inilibing. this baptism means that my past sinful body has died and buried, and I have been born again. Ito po ay nangangahulugan ng ating dating makasalanang katawan ay namatay at ako po ay naipanganak ng muli. And I declare to the world that I will live as a new child of God. At ipinahahayag ko po sa mundo na ako po ay mamumuhay bilang bagong anak ng Diyos. Saved person have to declare to the world, Ang isang taong ligtas po ay kailangan pong ipahayag sa mundo. I am children of God, I will live for the Lord. Ako ay anak ng Diyos at ako ay mabubuhay para sa Diyos. Are you declare to the world? Ipinahayag niyo po ba sa mundo? You must declare to the world, I'm a saved Christian, I'm the son of God. Kaya't kailangan po nating ipahayag sa mundo na tayo po ay ligtas na Kristiyano at tayo po ay mga anak ng Diyos. Don't hide your status in the world. Huwag po nating itago ang ating estado sa mundo. You have to declare, I'm the saved Christian. Kailangan po nating ipahayag na tayo po ay mga ligtas na Kristiyano. At your school, at your workplace, Sa inyong pong paaralan at sa inyong pong trabaho. to your co-workers, to your classmate. Sa inyong pong mga katrabaho at gayon din po sa inyong mga kaklase. Don't hide your status. Huwag niyo pong ipahayag ang inyong pong pagkakakilanlan. I hope that you will declare to the world your identity and live a wonderful Christian life. Ako po ay umaasa na inyo pong ipahahayag sa mundo ang inyong pagkakakilanlan at mamuhay ng malugod na Kristiyanong pamumuhay. Can you do that? Kaya niyo po bang gawin ito? Yes. Only 7 member answer. Pitong tao lamang po ang sumagot. 40 member not answer. At ang 4 na pong katao ay hindi po sumagot. Can you do that? Kaya niyo po ba ito? Opo. Okay. Okay. And then next, one more think about. Let's think about one more. Ngayon po, pag-isipan pa po natin, Did Jesus baptize people? binautismahan po ba ni Jesus ang mga tao? Baptized. Jesus baptized. Sino po nagsasabi na binautismuhan po sila ni Jesus? Wala. Hindi. Hindi nagsasabi na binautismuhan po sila ni Jesus. Okay, let's look the Bible. Let's check through the Bible what is true. Tingnan po natin sa Biblia, Juan chapter 3. sa Juan chapter 3. Juan chapter 3 verse 22. Sa Juan chapter 3 verse 22.
Okay, let's read it together. Basahin po natin, 3, 2, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lupain ng Judea. Doon ay nanatili siyang kasama nila at nagbabautismo. Did Jesus baptize people? Si Jesus po ba ay nagbautismo ng mga tao? Yes. Earlier he didn't. Earlier you said he didn't. Kanina po sinabi niyo na hindi siya nagbautismo. Confused? Nalito po ba kayo? Let's look detail. Next chapter 4, verse 1 and 2. Tingnan po natin sa sunod na chapter 4, verse 1 hanggang 2. I read. Babasahin ko po, nang malaman ni Jesus na nabalitaan ng mga Fariseo na siya ay gumagawa at nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa Juan, kahit hindi nagbabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Jesus and disciples baptized people. Si Jesus po at ang kanyang mga alagad ay nagbabautismo ng mga tao. But Jesus did not baptize directly to people. Subalit si Jesus po ay hindi direktang binautismohan ng mga tao. Only his disciples to baptize the people. Ang kanya lamang pong mga alagad ang nagbautismo sa mga tao. Jesus entrusts us with preaching the gospel and baptizing. Ipinagkatiwala po sa atin ni Jesus ang pangangaral po ng Ebanghelyo at ang pagbabautismo. Why? Bakit po? Okay, Matthew chapter 28. Sa Mateo po, chapter 28, Verse 19. Mateo chapter 28, verse 19. Let's read it together. Basahin po natin, 3, 2, 1. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Jesus did not baptize directly to people. Hindi po direktang binautismuhan ni Jesus ang mga tao. Jesus entrusts us, the disciples, with the preaching gospel and baptizing. Ipinagkatiwala po ni Jesus sa atin at sa kanyang mga alagad ang pangangaral po ng Ebanghelyo at ang pagbabautismo. Preach gospel and baptize is our mission. Ang pangangaral po ng Ebanghelyo at pagbabautismo ay ang ating misyon. Jesus accomplished the gospel through his sacrifice 2,000 years ago. Isinakatuparan po ni Jesus ang Ebanghelyo sa pamamagitan po ng kanyang sakripisyo, The 2 taon daw na nakakalipas. The gospel beginning in Jerusalem 2,000 years ago. Ang Ebanghelyo po ay nagsimula sa Jerusalem 2,000 taon na ang nakakalipas. And the gospel has reached us after 2,000 years. At ang Ebanghelyo po ay nakarating sa atin pagkatapos po ng 2,000 taon. When we are saved, we hear the gospel comfortably. Nang tayo po ay naligtas, napakinggan po natin ang Ebanghelyo ng komportable. We listen gospel in the church. Napakinggan po natin ang Ebanghelyo dito po sa church. Some people listen gospel while lying down at the home. At yung ibang tao naman po ay napakinggan po ang Ebanghelyo habang sila po ay nakahiga sa kanilang mga bahay Recorded Bible seminar. sa pamamagitan po ng recorded Bible seminar. The gospel coming to us is a miracle. Kaya't ang paglagana po ng Ebanghelyo ay himala. Many people and government have been used by Satan to hinder the gospel. Marami pong tao at maging ang gobyerno ay ginamit po ni Satanas upang maging hadlang sa Ebanghelyo. Those who oppose God have tried to destroy the Bible and the gospel.
At sila po na humahadlang po sa Diyos ay sinubukang sirain ng Biblia at ang Ebanghelyo. However, the pioneer of faith give their lives to protect and spread this gospel. Subalit po, ang mga unang mananampalataya ay ibinigay po ang kanilang buhay upang protektahan po at ipalaganap ang Ebanghelyo. Many Christians sacrificed and sometimes die to spread and protect gospel. Marami pong Kristiyano ang nagsakripisyo at minsan din po ay namatay upang ipalaganap po ang Ebanghelyo. Through sacrifice and died of Christian, the gospel has come to us. At sa pamamagitan po ng sakripisyo at kamatayan ng mga Kristiyano, ang Ebanghelyo po ay nakarating po sa atin. If they give up the protect and spread the gospel, we cannot be saved. Kaya't kung sila po ay sumuko at hindi po prinotektahan ng Ebanghelyo, hindi po tayo maaaring maligtas. We listen gospel through their sacrifice. Kaya tayo po ay nakapakinig ng Ebanghelyo sa pamamagitan po ng ating pamamagitan po ng kanilang sakripisyo. And Jesus gave us the mission to spread this gospel. At ibinigay po sa atin ni Jesus ang misyon na ito na ipalaganap ang Ebanghelyo. Whose turn is it now to preach the gospel? Kaya't sino naman po ang inatasan na mangaral po ng Ebanghelyo sa ngayon? Now it is our turn. Ngayon po, tayo naman po ang mangangaral ng Ebanghelyo. Now, right now, the government is not persecute the gospel and the church. Sa ngayon po, ang gobyerno po ay hindi na inuusig ang Ebanghelyo at maging ang iglesia. But we are still persecuted by our family and our workplace and our neighbors. Subalit tayo po ay iniusig pa rin ng ating pamilya, ng ating katrabaho at ng ating mga. The preaching gospel is not easy. Ang pangangaral po ng Ebanghelyo ay hindi po madali. The preaching gospel is easy or hard. Ang pangangaral po ng Ebanghelyo ay mahirap. Easy? Madali po ba ito? It's not easy. Hindi po ito madali. The preaching gospel is not easy. Ang pangangaral po ng Ebanghelyo ay hindi madali. Because many people just focus on their worldly things. Sapagkat marami pong tao ang nakapokus po sa makamundong bagay. They focus on the money, the world. Nakapokus po sila sa pera at maging sa trabaho. Many people worry about their life. Marami pong tao ang nag-aalala sa kanilang buhay. They just focus on their boyfriend, girlfriend. Nakapokus lamang po sila sa kanilang mga boyfriend at sa kanilang mga girlfriend. They won't commit sin. Sila po ay nakakagawa po ng mga kasalanan. They love world. Mahal po nila yung sanlibutan. They don't mind about the gospel. Hindi po nila iniisip ang patungkol po sa Ebanghelyo. That is why the preaching gospel is not easy. Kaya't ang pangangaral po ng Ebanghelyo ay hindi po madali. But we cannot stop. Subalit hindi po tayo dapat na tumigil. The Holy Spirit help us and give us the strength. Ang Espiritu Santo po ang tumutulong po sa atin at nagbibigay po sa atin ng kapangyarihan. The Holy Spirit give us wisdom and strong courage when we preach. At ang Espiritu Santo din po ang nagbibigay po sa atin ng karunungan at ng katapangan upang ipangaral po ang Ebanghelyo. Jesus prayer for us so that we can boldly preach the gospel. Si Jesus po ay nananalangin para sa atin upang maipahayag po sa atin ang buong katapangan ng Ebanghelyo. The brothers and sisters of church preach together like a family. Ang mga brothers and sisters po sa church ay nangangaral po ng magkakasama katulad po ng isang pamilya. You are not alone. Kaya't hindi ka po nag-iisa. With the power of Holy Spirit and help of the church, we can preach the gospel powerfully. Kaya't sa tulong po ng Espiritu Santo at sa tulong din po ng church, maaari po nating maipahayag po ang Ebanghelyo. Today, we thought about three baptisms. Ngayong araw po ay pinag-aralan po natin ang patungkol sa tatlong bautismo. The first, Juan's baptism. Ang una po ay sa bautismo po ni Juan. This was to make people repent before Jesus came.
Ito po ay upang magsisi po ang mga tao bago dumating si Jesus. People repent is absolutely necessary for salvation. Dahil ang pagsisisi po ay napakahalaga bago po ang kanilang kaligtasan. So we preach when we hold Bible seminar, we preach the session 4 about sin and preach gospel. Kaya't kapag nagsasagawa po tayo ng Bible seminar, ipinapangaral po muna natin ang patungkol sa kasalanan sa session 4 bago po natin ipangaral ang Ebanghelyo. That is why the saved person arose through our church. Saved person arose through our church. Kaya't That's marami why. pong naliligtas na mga Kristiyano sa ating church. And second, Jesus' baptism. At ang ikalawa naman po ay ang bautismo ni Jesus. Jesus was sinless, but through baptism, He saw us example of humility and obedience. Si Jesus po ay walang kasalanan, subalit sa pamamagitan ng bautismo, ipinakita niya po sa atin ang isang halimbawa ng pagpapakumbaba at ng pagsunod. And when Jesus is baptized, He lets us know that He is truly Son of God and being His public life, beginning His public life. At nang si Jesus po ay nabautismuhan, ipinakita niya po sa atin na siya po ay totoong anak ng Diyos at sinimulan niya po ang kanyang publikong pamumuhay. And third, the baptism of Ethiopian eunuch. At ang ikatlong bautismo naman po ay ganon sa eunukong taga-Ethiopia. This is the same baptism that we receive. Ito po ang kaparehong bautismo na ating natanggap. This means that after we are saved, we are the buried. Ito po ay nangangahulugan na pagkatapos po nating maligtas, tayo po ay inilibing. This means obedience and my past sinful body die and I am born again. Ito po ay nangangahulugan ng pagsunod at ang aking nakaraang makasalanang katawan ay namatay at ako ay muling nabuhay. We have been think about the three baptism today. Pinag-isipan po natin ang patungkol sa tatlong bautismo sa ngayong I hope araw. you will meditate on this lesson from this and apply them your faith. Umaasa po ako na inyong pag-aaralan ang mga lesson na natutunan nyo ngayong araw at i-apply po sa ating pamumuhay. Okay, let's pray together. Manalangin po tayo. Thank you, Heavenly Father, for love us and save our soul. Maraming salamat po Ama namin sa langit sa pag-ibig po at sa pagliligtas po sa aming mga kaluluwa. Today, we gathered together to learn the word of the Lord. Ngayon po kami po ay nagtitipon-tipon upang mag-aral po ng inyong salita. Lord, please guide our life so that we can only look at you and follow you. Patnubayan niyo po ang aming buhay nang sa gayon ay tumingin lamang po kami sa inyo at makasunod po sa inyo. So may the Lord give us the strength so that we can spread the gospel. Nawa po ay bigyan niyo po kami ng kalakasan nang sa gayon po ay maipahayag po ang Ebanghelyo. We want the lost soul of this region to be saved through our church. Nawa po ay marami pong mga kaluluwa ang makapakinig po ng Ebanghelyo sa pamamagitan po ng aming iglesia. Lord, please use Tanawan Church to spread your gospel. Nawa po ay gamitin niyo po ang Tanawan Church sa paglagana po ng Ebanghelyo. We pray in the name of Jesus who love us. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus na nagmamahal sa amin. Amen. Amen. Maraming salamat po.